Mary Ann, hindi kayo kasal? Yes po. Okay. So, paano mo nakilala itong lalaking nakabuntis sa'yo at ilang taon na yung bata? Ilang buwan? Dalawa pa lang po. 2 months pa lang? Yes po. Kapapanganak mo lang Yes po. June? June 1 po. So, nasaan ang bata ngayon? Dala po namin. Kailan mo huling nakausap si Winfred Alvarez? July 31. July 31? Yes po. Okay. Winfred, magandang hapon sa'yo. Yes, ma'am. Okay. Winfred, ikaw ay isang seaman. Yes, ma'am. Nandito ka ba sa Pilipinas ngayon o Nakatambay, ma'am. Katambay sa lupa ko. nasa lupa? Okay, nasa lupa. Nandito ka ngayon. Okay, Winfred, nandito Yan. si Mary Ann. Dalawa actually, nandito si Mary Ann at inireklamo na hindi ka naman nagsusustento, wala kang binigay sa panganganak. Sino Yung sa... Walang binigay. Naka-record yan ang ginastos ko sa kanya sa ospital at saka sa niya. Ipakita mo yung record mo. Oh, magkano na gasto sa ospital? Magkano napadala mo, Winfred? Nakaano ako, ma'am, sa 20 mil, ma'am. Inano ko dyan, ma'am, 20 mil. Nang padala ko. Tapos, naubos lang na walang, ma'am, wala silang resibo na pinakita. Kailan mo binigay yung 20 mil? Bago ako bumaba yun, ma'am, bagong bumaba. Hindi pa nanganganak? Kasi ma'am, alala yun sa pagpanganak sana yung doon, ma'am, yung pera na yun eh. Diyos ko naman, Kaso Winfred, lang- alam mo ba kung magkano ngayon para manganak yung 20? Parang isang lang yan. Ilang normal delivery ka ba? Yes po, normal ko po kahit mahirap po. Buti na lang. Mary Ann, sige, kausapin mo si Winfred. Ano ang gusto mong mangyari? Yung 20 na sinabi mo, di ba nakatira ako doon sa pinasa mo ako doon sa kaibigan yun na si Ate Mila sa Pasig. Yung 20, binigay yung kay Ate Gina, pinaano sa bahay po na tinira. Kasi nakatira po ako, wala pang down yung bahay na tinirahan ko po. Oh. Tapos yung 10 po. Tapos yung 5 po, nakiusap ako. Alam naman po niya na yung 2,000 po ibigay ko sa kanya kasi siya po nagbantay. Nakiusap sila na Ate Gina po magbabantay sa akin habang mag-ano po ako. Tapos yung pinaalam ko sa kanya, tapos yung ate niya po pumunta po sa amin, binilhan pa namin. Sa pera din niya, kinuha yung binili na saging, ano pa ba yun, te? Pagkain. Saging. Oh, yes po, pinadala Kasi ko ang sa natira kanya. na lang dyan, 10 Tapos, to 8,000 na lang. Yes po. Tapos Seven. yung 5 din, last na ultrasound ko po, naghalaga din 1,500. 1,500. Yes po, tapos Di ba alam ko magkano ultrasound? Namasahe po kami sa tricycle 300, namasahe po kami sa ako po ang Okay. kumuha ng Grab 500. Pagdating po namin ng ospital, bali 2,000 na lang po yung pera. Yung po mga binili namin na tubig, kung ano-ano pa Yes, po at yung yes. pagkain po namin. Umabot po kami ng 13 days sa hospital po. Hindi lang 13 kasi 3 days kayo sa baba. Na-combine po sila, ako po yung nagbantay. Okay. Ganito, establish ko naman, Ma'am Jean, kaano-ano kayo ni Mary Ann? Wala po, dinala lang po siya sa akin na parang basura na ilinagay Sino sa ang akin. nagdala sa'yo? Yun pong ate ni Winfred, si Ma'am Angie. Si Angie. Alvarez. Kaano-ano mo si Angie? Bali best friend po ng ate ko. Ng ate mo naman. So, ano ito, Shari? Para bang... Pinagpasapasahan po kilala, siya. Oo, ay, naawa ka na lang. Opo. At ikaw na ngayon ng... Gaano Yes, katagal ma'am. ka na sa kanya, kay Mary Ann? Bali, magto 2 months po na 2 nasa months. akin yan. Anong Opo. sinabi sa'yo? Suswelduhan ka ba? Siyempre, hindi Sabi naman po, pwedeng- bibigyan daw po ako. Magkano? Hindi po ako naghanap. Ang usapan po namin is 10,000. Sino ang nag-ano ng 10,000? Siya po, sinabi niya sa kanila. Hindi po ako naghahanap, ma'am. Nung kinuha po nila yan sa akin ng June 15, okay lang po, hindi ako naghanap, ma'am. Kaya lang yung salita nilang mukha akong pera, kaya naghahanap na po ako ngayon. Dahil 800 a day ko sa palengke. Pasig Oo. palengke, nagtitinda po ako ng tinapay. 800 a day, pinagpalit ko sa kanya kasi kababayan siya ng asawa ko. At ako'y naawa. Hanggang sa tumawag po sa akin, magpapakamatay na lang daw siya at yung bata raw ipamigay na lang niya. Nag-alala po ako, pinapunta ko, mag-jeep ka, pumunta ka ng ng simbahan ng Baklaran, kukunin ko kayo, nag-grab po ako. Gumagastos ako sa kanya na walang kapalit. Winfred, narinig mo lahat yan. Kung makakaharap ko po siya, baka hindi ko alam kung anong gagawin ko Pero sa kayo kanya. ni Winfred, nagkausap kayo. Alam Opo, niya sa na... telepono, no, nasa bar ko pa siya. Nangako naman siya Opo, na... nangako siya na siya bahala sa akin. So alam niya may na trabaho dapat, ako. Opo. O Winfred, ano ba ito? Ibang tao na ang nag-aalaga sa kadugo mo. Galit na galit ng asawa ko sa kanya. Umalis sa rito na walang paalam eh. Wala pong kinakain eh. wala kinakain doon. Di ba alam mo? Bago ako panganak,
Hirap na ako kasusunod sa'yo. Umpisa nagbuntis ako, nagtrabaho ako, wala kang binigay sa akin. Yung damit ng diba? bata niyan. Pinatrabaho mo Damit ako. ng bata. Tinatago mo ako kahit saan, pang-apat sa Bacoor. Bakit ka, Tama na. bakit Tinatago mo sandali. ako, huwag ka magsinungaling. Bakit Winfred. ka tinatago? Kasi magaling ka lang magsalita pag Nagkabalikan ano po ka. mag-asawa. May asawa po si Winfred. Wilfred, may asawa ka? Yes po. Oo, Tas may asawa din siya, ma'am. May asawa din siya. Tapos Hiwalay na, naman po siya eh. pinandidinggan ko po yung mama paghiwalay ko sa asawa. Kasi alam naman ng asawa ko po. Yung nangyari ngayon sa akin kasi nagkukontak po siya sa akin. Siya po, yung Alam salita mo ba niya na po. may asawa siya? Nung Huli na po ma'am ang lahat kasi nalaman ko buntis na po ako kaya tinatago po nila ako. Ano tinatakot? Walang nagtakot Diba? sa'yo. Walang Kinuha mo nagtakot ako sa'yo. sa kinuha mo ako sa Batangas. Kinuha mo ako sa Batangas, Winfred. Huwag ka magsinungaling, yan yung totoo. Kinuha mo ako sa Batangas, pinuntahan mo ako galing Karuhas. Galing Karuhas, Winfred. Saan ba kayo nagkakilala? Sa Facebook po. O tapos pinuntahan ka niya? Yes po, pagdating niya po, doon po ako sa Kainta po nagtatrabaho, tas nag 1 year po ako doon sa amo ko. Tas siya po naghatid sa akin papuntang sa Cubao po nag-transfer po ako at trabaho. O tapos, pinangakuan ka ng langit at lupa? Siyempre marami siya pangako, ganito, mag-inquire tayo bahay, ganito. Sabi niya gano'n. Hindi naman pinanawakan, tas yung nabuntis na po, hindi ko nakaalam yung gagawin ko kasi umuwi ako ng Samar ka. Pa nga namin, pinalaglag yung baby. Tapos umuwi po ako ng Samar. Pang ilang pagbubuntis mo ba ito? Pang 3 po. May anak din po ako sa kasal ko po, 2 po. Ah, okay. Hindi natuloy yung pagpapalaglag? Yun ang ibig Hindi po. sabihin. Okay. Kasi sawang-sawa na ako kasusunod sa'yo. Ang ano mo sa akin, kalma ka lang, kalma. Paano ako magkakalma? Wala akong pera, wala kang binibigay sa akin na pera. Alam mo na nanganganak ako? Tapos sa pagkain, di ba? Nagkabukuhan, Winfred, dahil di ko na kaya ang pagsunod-sunuran sa'yo na magsabi ka lang na kalma. Paano mo nalaman, Mary Ann, paano mo nalaman na may asawa pala siya? Kasi buntis na po ako, sabi ko, paano na to? Sabi ko sa kanya, sabi niya, inano ko pa nga siya na, sabi niya, may asawa ko, sabi niya. Tapos yung ate din niya, ipinaano din niya sa akin, yung ate, nakontakin ko daw yung ate niya, ganun, para magkano. Tapos kinuha po ako niya, tapos doon sa milk teahan ng ate niya, kasi magkaano sila ng milk tea. Yes po. Doon sa tapat, doon ako kinuha ng kwarto. Tapos doon din ako nagtrabaho sa ano po. Sa milk tea na yun? teahan po. Hanggang sa 4 months. buntis ka nun? Yes po. Buntis ka nun? Kasi kahit nagtatrabaho na po ako, nagbigay siguro siya sa akin yung nag-ultrasound yata ko, 1,000. Yung 6 na siguro yung buwan ko. Tapos, syempre maghingi ako sa kanya na ganito, wala ko dito pagkain, ganito. Tapos sabihin pa po niya, ma'am, na nasaan yung sweldo mo? Yung sabihin niya gano'n. Syempre, tiniis ko kasi kahit ang mga magulang ko walang alam sa buhay ko dito sa Maynila. Nasaan ang mga anak mo? Nasa probinsya po. Tapos pag 6 months yata yung tiyan ko, pinalipat naman ako nila dun sa Lancaster po. Nagyaya po ako doon. Tapos yung mga 8 months na yata yun, pinalipat naman ako dito sa kaibigan na dito na po sa Pasig na po. Yan na yun, Yes na na po. nagkasama na kayo ni Tapos Jean. pagkatapos ko naman po panganak, Kinuha po siya June 15. June 15 pagkapanganak kinuha niya. po ako, tinago naman ako nila doon sa may Bacoor. Bacoor po, sa may Sino ang Banano. kumuha sa'yo? Yung kapatid? Sila po na magkapatid po. dalawa. Pati si Winfred. Yes Opo, po. nakarating po sa Yes bahay po. namin, ma'am. Hirap na po ako, masakit ang ulo ko nang kinuha. Sa simula, Winfred, doon tinago mo ako sa Bacoor. Stress, sakit sa ulo. Iwan ko lang, gutom ang dinanas ko sa'yo. Okay. Wala naman tayong problema, Winfred. Inaamin mo naman na anak mo ito, di ba? Ito po yung po. Birth certificate? Yes po. Pirmado niya? Yes po, pati ang binyag po. Oh. So, anong gusto mo mangyari ngayon, Mary Ann? Gusto po na bigyan po ng sapat po na as sustento po yung bata kasi yung July 31 nag-usap po kami, pumunta po siya sa bahay po, ma'am, o doon sa tinirahan ko. Nag-usap po kami. Sabi ko, di pa man ako makapagtrabaho kasi maliit pa yung bata. Bigyan mo ako ng chance ba na ako mag-alaga, uwi kami po ng Samar. Doon ako napahiya, ma'am eh. Sabi niya, sige, mag-book ka na. Sabi, mag-book ka na ng van para bukas, makaalis na Diretso kami. na. Yun na po, ma'am. Pag alis nila po, biglang tumawag yung ate na ipa-cancel yung book. Kasi wala daw pera, maraming na babayaran. Sabi, wala daw budget. Sabi niya ganun. Para din ako na-stress po. Kinancel ko yung book. Tapos, uno doon. Pagka-uno, bumelta po kami dito sa Pasig ng anak ko. Sinundo po ako sa Baclaran. Nanhiram po ako pamasahe doon, 500. Kasi yung mga gamit ko pa, nandun pa nga, balikan ko pa Naiwan doon. pa doon. Yes po. At saka, Winfred, tinan mo, dala-dala niya yung bata. Wala pang 2 buwan.
O halos 2 buwan. Tapos sabi pa nga ng ate niya, makikain na lang daw ako dun sa may-ari ng bahay. Kasi walang binibigay sa akin. Ano ako? Kain Wag ka na magsalita. Kung nandito ka lang, siguro hindi lang yan maabot mo sa akin. Sus Ay, sus. Di ba sabi mo, haharap ka kay Sir Tulpo? Hindi ka natatakot. Hindi ka natatakot? O ngayon, bakit? Nasaan ka? Oh. Bakit umarap na dito? Tapos gusto po niya mangyari, ma'am. Ako pa uwiin ang baby ko kunin niya kay alagaan daw ng asawa niyang pamilya niya po. Hindi ko naman po binigay po. Pamilya ko yan, ma'am. Yes po. Tanggap niya ng pamilya ko. Winfred, alam mo ba na itong ginagawa mong ito ay pwedeng kasong kriminal at makakaapekto Yan po. ito Kaya sa kung sakasakaling lalabas ka? Kasuhan ng misis ko, ma'am. Kasuhan ng misis ko. Ano yan, tuta? Mas mabuti pa nga ang tuta. Inalagaan pa nga ng Hindi ganun kadali ito, Winfred, ha? Domestic violence ito. Opo. Pasok sa... Umalis siya na walang paalam eh. Bakit? Magpaalam pa ba ako sa'yo? Naalam mo na, sabi mo. Hindi niya kailangan magpaalam, Diyos ko. Winfred. Hindi niya kailangan magpaalam, ha? Kung ganun ang sitwasyon niya, syempre hahanap siya ng paraan para mabuhay niya ang sarili niya at ang anak ninyo. Umalis po sila ng 31. Portado yan ng bata, ma'am. Portado yan sa gata, sa tubig, sa kung anong kailangan ng bata. Yun lang po ang binibigay po doon. Paano po, yung ma'am. nanay? Alam mo, hindi kakain yung nanay. Yun nga, nagugutom na ako. Parang baliw na nga ako doon. At saka itong, hindi na ako lalayo, doon sa nag-alaga, ito, magkano dapat na singilin mo, Jean? Sila nag-usap yan, ma'am. Sila nag-usap ni Alam mo yun, Winfred. Kausap kita, sa barko din pa lang. kayo. Ano ka ba? Wag kang tanda ka na. Isusta. Ako hindi ako umaasa. Kaya lang sinabihan nyo mukhang pera daw po ako. Mukhang pera talaga po ako kasi O yan, nagalis na gusto ko tuloy. maghanap buhay di ba? 800 a day po kay Ate Mila. Alam mo yan, kilala mo ang ate ko. Alam mo sinabi na mukhang pera ka. Wala ko Oy. sinabi. Yun ang sinabi mo, Kaya Winfred. sumama Kaya ako. paulit-ulit kang sinasabi yung mga pera na yung 20,000. Yun Ay, yung pera, pinaano mo pa, kwenta. Ay Pera, nako. 10,000 sa bahay, yung 1,000 nga sa kuryente tubig, hindi nyo pa binibigay. Yung iniwan niya 3,000 sa anak ko, inilagay ko sa GCash niya yung 1,500. Yung 1,000 binigay ko kay Ma'am Sosa sa bahay, kuryente tubig. Isipin mo yun. Nako. Yung 500 po niload ko sa kanyang niloload ko tinan mo, siya araw-araw. ganito ha, Mary Ann at saka Jean, yung lahat ng Opo. gastos na yan, ilista nyo ha? Ang sabi pa po niyan yung 31, ang misis daw niya magsustento sa anak ko 5,000. Tapos sabi po niya, masustentuhan lang daw yung bata na sa barko siya. Pag sa lupa, wala daw. Hindi nakakatawa Wala ka? wala Yan ang pera. sabi mo, yan. Kailangan Wala akong maghanap ka pera ng ngayon, boto. wala akong pera ako. Okay, ganito. Kasi mukhang nalilang Winfred ha. May anak ka rin ba, Winfred, sa asawa mo talaga? Sa tunay yun, meron. Ilan? 3. 3. Sa ibang babae pa, bukod kay Mary Ann, meron pa iba? Mayroon pa yan, ma'am. Ha? Mayroon pa yan, ma'am, isa. Sabi ng anak niya na bunso, tumawag sa akin. So meron pa. Yes po. Dami natin binubuhay. Sus Maria. Tapos na yun, ma'am. Tapos na yun, ma'am. Wala na, hindi na kailangan yun i-confisalit. Hindi na binubuhay. Sa amin na lang pag-usapan namin, ma'am. Sa amin. O sige, yun sa inyo na lang. Kayo ba ay nagpabarangay na? Umabot na Hindi ba ito po, sa kasi barangay? nag-ano po ako sa atin niya na magharap sana kami ng barangay. Sabi po ng atin niya, di mo pwede pa barangay si Winfred. Yun po ang sabi. Taga saan ba si Winfred? Taga doon din naman, ba? Lancaster po. Pare-pareho lang Yes kayo po. ng lugar, di ba? Ang gusto niyo lang naman sustento, di Yes ba? po, ma'am. Okay. Tapos doon na tayo makauwi po kami ng Samar. Naghihingi po ako sa kanya pamasahin. Makauwi po kami ng Samar ni baby. Okay, magkano hinihingi mong sustento para sa bata? Na inabandulan niya. Kasi yung dati po na usapan bago po siya nagpabarko, nag-usap kami sa McDo. Sabi niya sa akin, pwede na ba yung 15K sa'yo ni baby? So sabi ko, ikaw. Hindi naman ako nag-ano sa kanya. Sabi ko, ikaw. Sabi ko sa kanya. Okay. Tapos yung sa 15K, nakadalawang buwan po siya sa barko, 1,000 lang po binigay niya sa akin po. Doon Okay. sa pag-transfer niya sa Bacoor. Okay. So 15K na sustento. Ang sweldo mo dapat ay 10,000 sa isang buwan. Opo. Nakailang buwan ka? Bali, 1 month and a half po. 1.5. So parang dapat may 15 ka na Opo. receivable. Pero nabigyan ka na ng 2,000. Kahit kaltasin niya po yun. Oo, so 13 na lang, 13,000 plus yung 2,000. So balik tayo sa 15. Okay, inililista ko lang. 15 kay Jean. Kay Mary Ann, sustento na 15 rin dahil yun ang pinangako. Yes po, At yan saka po ang yung pinangako pamasahe ninyong mag-ina papunta Papunta sa sa Samar po. pabalik ng Samar. Yes Magkano ba pamasahe sa Samar? Magkano magpabook?
Kasi Magkano yung binukasan? nagpabook po ako yung dalawang Ban kasi po eh. mga 7,000 po. 7,000, Yes po. 3,500 ang isa. Kagawad, nandito po, isang nagrereklamo, isang complainant natin, kasi parang abandonment po dahil nabuntis siya, nanganak siya, wala pong sustento. Constituents po ninyo dyan, ang hinihingi po ay suporta. Alam naman po natin na pwede naman actually ito diretso, Shari, di ba? Pwede naman ito idiretso sa korte. Talaga, sa totoo lang. Pero dahil gusto nga natin, baka naman kaya na magkaayusan dyan sa inyo, ay ipatawag. Oo nga po. Oo, di ba? So, gusto ba ninyo na dumaan tayo sa barangay para... Pwede naman. Oh, pwede naman. Mas maganda po, dito natin dalhin sa barangay, dito natin pag-usapan. Ayan. Ako natutuwa ako na very amicable, yung amenable, sa lahat ng uri ng pag-aayos. Winfred, ano ba naman, wala namang mawawala sa'yo, harapin mo ito ng face-to-face. Di ba? Handa ka bang humarap? Winfred? Yes, ma'am. Okay, so barangay muna tayo. Yes po. Ha? Barangay, ma'am. Tutulungan ng Wanted sa radyo, may staff na i-assign, tapos doon muna tayo sa barangay, ihanda ninyo yung kwentada ng kung ano yung sisingilin ninyo, ihanda nyo rin yung kwentada ng magkano na nagastos nyo. Okay? Ikaw naman, Winfred, kung ano-anong pinapangako mo, Saan barangay yan, ma'am? sa barangay Navarro, General Trias. Tama ba ako? Sa inyo. Sige, ma'am. Sige. Okay. Oh, sa inyo. Ipatawag na natin si ate kasi witness yun. Alam niya lahat na nangyari, di ba? Yes po. Oh, hindi ka pa naman, huwag kang aalis. Winfred, ha? Yung bata, paano yan? Yung May bata, karapatan din ako dyan. yung bata, oo, may karapatan ka, pero dahil kapapanganak lang, below 7 years old, ang talagang may karapatan nito ay ang nanay. Hindi. Wala naman tayong nakita na May karapatan na siya, ma'am. Pero, yung karapatan ko rin. Yun? ang obligasyon mo, doon muna tayo, wag muna tayo sa karapatan mo, ha? Obligasyon mo na sustentuhan ng bata, buhayin itong mag-ina mo. Buhay talaga yung Buti bata. nga Buhay bata. Ang lang kasi niya, yung bata, ma'am, wala na daw siya pakialam sa akin. Hindi pwede. Yan po ang sabi niya. Magharap na kami sa barangay. O, tsaka huwag ka na magkakalat ng lagim. Tang na Sige, loob. ma'am. Oo, ma'am. Sige. Tapos yung obligasyon mo kay Jean, na merwisyo pa tayo hindi nyo kadugo ito. Nagmalasakit na lang, naawa lang. Tatsabihan nyo pa ng mukhang pera. Kahit ako man siguro, kung meron Hindi po. akong Wala pa siya ng ate ko dun sa ospital. nagkagasta pa, nagkadautang-utang pa para sa anak mo, hindi man para kay Mary Ann yun eh. Sige, sa barangay na magkita. Parang gusto ko magsumama sa barangay parang Sige po, ma'am. Sige po, ma'am. Pwede naman po, ma'am. Sus Maria, hindi, bawal ang abogado sa barangay. Maraming salamat Kagawad sa pagbibigay linaw at saka i-expect nyo po, Opo. tutulungan po namin, meron pong staff ng Wanted sa radyo na magka-coordinate po sa inyo. Excuse Diyos me, ko naman, Winfred, kailangan pang i-wanted sa radyo talaga. Kadaling kausap nitong mga ito, oh. Siya naman ang wanted na nalipin Bakit? ka ng paalam. Bakit kung magtsaga pa ako doon, wala ko kinakain, wala kang iniwan sa akin, Winfred, nung 31 ng gabi. Wala kang iniwan sa akin. Ang sabi nyo, makikain na lang ako doon sa sa may-ari. Ano ako? Di ba sabi mo wala ka na pakialam sa akin? Niloko mo nga ako eh. Oh, anong niloko? Ba't kita niloko? Ikaw nang loko sa akin. Wag ka na mag-ano dyan, ang tanda mo na, wala kang salita na pinanhawakan. Ano yun, dahil sabi mo, ibigay mo sa akin ng bata, tapos ngayon... Oh, sinabi ko yan sa'yo, di ba? Aminin ko na sinabi ko yan sa'yo bago natin ginawa, pero sa nalaman ko na may asawa ko, ipagkatiwala ko yung anak ko sa asawa mo? Ano ako, na ina? Hindi, wow pa. Tanggap na yung pamilya ko eh. Yan ang gusto mo, bata ang kunin mo? Ikaw nagmalasakit? Pinaghirapan ko yan mailuwa lang. 50-50 yung buhay ko dun sa ospital. Alam mo yun. Tama ka dyan. Jean. Dahil sa bata din eh. Yung sabi nilang gastos po sa ospital, Mm. nilapit ko po yan sa Malasakit Center. O siya po, ma'am. Wala ano silang po, sa ano pakialam. po? Yes po, ma'am. Tinan mo, ikaw pang Tapos gumawa ng paraan. tinaguan pa po nila ako na pinalitan ng apelyido yung bata. Maganda nga po yun eh. Nagsisi pa nga siya nung 31, ma'am eh. Anong ba ibig sabihin na pinalitan niyo ang apelido Kasi ng bata? po, noon pong wala po siya talaga dito, nasa barko pa po siya. Mm-mm. Ang ipinangalan po nito, Wina Apelido mo. Jean. Yes po. Opo, Wina Jean Agdon. Ngayon po, nagalit pa sila dahil bakit daw kinuha yung Jean sa pangalan ko. Siyempre po, nagdideliryo pa eh.
pinalitan po nila. Sana Shari na lang, Wina Shari. Oo, nagtago-tago po sila. Hindi niya sila makapagtago dahil nandun po ako nagbabantay. Hirap na hirap ako sa baby. Walang pagkain, walang ano. So sige, so maayos ang usapan ha. Winfred, harap ka sa barangay. Kausap na natin si Kagawad Carlito Barzaga. Magkakaroon ka naman ng pagkakataon para ilahad rin kung ano ang saloobin mo. Ganyan naman tayo dito sa Wanted sa Radyo, diba? Opo. Okay. Samahan na lang po natin, attorney. And ma'am, siguro mas maganda muna po yung sa bata muna po. Yes, ma'am. Yun po yung Okay pinaka-priority po. Yes, ma'am. natin, yung bata. Wala pong problema. Opo, yung bata lang po muna, ma'am, ha? Kausapin po namin kayo, and then ma'am, yung sa sahod po ninyo, pag-uusapan po natin sa barangay. Yung sa bata po, pag-uusapan po natin sa CSWD, ma'am. Okay po? Okay, sige po. Kausapin po namin kayo sa kabilang studio. Thank you very much, Sir Winfred. Magandang hapon po.